Lumaki si Rafa sa isang marangyang buhay, pero kahit ganoon pa man, pinalaki pa rin siya ng kanyang mga magulang na maging magalang at palakaibigan kahit ano pa man ang antas ng buhay ng isang tao. Mayaman man pero lumaki ang binata na ang mga kaibigan niya ay anak ng trabahante ng kanyang ama. Naging matalik na magkaibigan sila ni Luis at siya rin ang nagpapasok sa kaibigan ng trabaho sa kumpanya ng kanyang ama. At dahil naging matagumpay ang kanilang project ay naisipan nga ng dalawa na pumunta sa lugar ni Luis. May sarili na kasing farm ang binata at sa medyo malapit noon ay sa isang ilog. Doon sila naliligo noong bata pa. Binili talaga ni Luis ang lupa na di masyadong kalayuan sa ilog na makapag-ipon siya, alang-alang na rin sa memorya nila ng kaibigang si Rafa. Raf, ano kaya kung mauna ka na lang sa ilog? Susunod na lang ako at medyo matagal-tagal pa itong iniihaw ko eh. Wika pa ni Luis. Bakit hindi na lang natin dalhin ang ihawan doon? Hindi pwede, dahil na-warningan na ako na may-ari ng lupa. Nalimutan ko kasi last time ang mga gamit na dinala ko. Kaya ayun, nagalit. Isa pa, hindi nakasali sa lupang pagmamay-ari ko ang lupa malapit sa ilog. Okay then, pero hihintay na lang kita. Wag na, susunod na lang ako. Alam ko din naman kasi na atat ka na maligo doon. Di ka na rin kasi nakakaligo doon ilang taon nang lumipas. Kaya nga eh. Are you sure kaya mo na dito? Yes pare. Sige na. Enjoy. Tinapik naman agad ni Rafa ang balikat ni Luis tsaka naghubad na ng pang-itaas sa damit tsaka nagtungo sa ilog. Mga 30 hakbang lang naman ang layo ng ilog sa kubo na pagmamay-ari ni Luis. Kaya excited na naglakad na si Rafa patungo doon. Ngunit pagdating niya ay hindi naman agad siya nakaligo na makita niya ang isang dalagang mag-isa lang na ngumingiti pa habang binabasa ng tubig ilog ang kanyang katawan. Tila nagustuhan naman ni Rafa ang view ni iyon kaya hindi na lamang siya nagmadali at tahimik lang na pinagmamasdan ang magandang dalaga. Tila naramdaman naman agad yon ang kanyang presensya kaya agad itong lumingon at tinakpan agad ng dalawa niyang kamay ang kanyang dibdib. "Manyakis!" sigaw pa ng dalaga. Nalaki naman ang dalawang mata ni Rafa tsaka ito nilapitan. Teka miss, I'm not who you think I am. Huwag kang lumapit sa akin. Kung hindi, tatadyakan ko yung hinaharap mo. Sige, subukan mo lang. Teka nga muna, chill ka nga lang. Hindi ako manyakis, okay? Anong tawag sa'yo? Ano bang tawag sa lalaki ng boboso, ha? Maginoo? Look, it's not my intention to do so. I'm here with my friend at nagpaplano kaming maligo dito. Nauna lang ako dahil hinahanda niya pa ang foods namin. Di naman ako makasingit dahil nakita kitang naliligo. At nagpapaliwanag ka pa talaga? Of course. Ano bang gusto mo? Hayaan na lang kitang tawagin ako manyakis kahit hindi naman totoo. May nakita ka ba? Nakita? What do you mean? Kung may nakita ba akong parte ng katawan mo? Nope. Wala. Except nga lang sa strap ng bra mo. Ano? Yeah, and what's wrong with that? Ang mga babae nga sa city, nakapanty bra lang eh. Tapos, hindi na nga natapos pa ni Rafa ang ibig na sabihin dahil isang malutong na sampal na agad ang dumampi sa pisngi niya. Hey, what's that for? Para sa pagtingin mo sa strap ng bra ko! Wika pa nito sabay alis. Nagulat man pero napangiti na lang ng bahagya si Rafa habang hawak-hawak ang kanyang pisngi. At yun nga ang naabutang senaryo ni Luis. Oh Raf, akala ko nagtatampisaw ka na sa tubig. Bakit hindi ka pa naliligo? Something came up, dude. Ano? Teka, bakit namumulay ang kaliwang pisngi mo? Ano nangyari? Nasampal lang naman ako. Ano? Sino? I don't know her name. Naabutan ko kasi siyang naliligo dito eh. At nahihiya naman ako sumingit.
Kaya ayun, pinagmastan ko na lang siya. She asked me kung may nakita ba daw ako sa kanya. At nagsabi lang naman ako ng totoo eh. Ano bang sinabi mo? Nawala. Except sa strap ng bra niya. Wala namang masama sa sinabi ko, di ba? Bakit siya ganoon kung makapag-react? Natawa naman si Luis, tsaka binatukan pa si Rafa. Loko-loko ka ba? Ang mga babae dito, mas sensitive yan kaysa sa mga babae sa syudad. Natural lang na magalit yun sa'yo, no? Lalo pa kung isa kang estranghero sa paningin niya. Alam mo, kung ako sa'yo, maligo ka na dyan para maghilyang pamumula ng pisngi mo, oh. Tawa pa rin ni Luis. Hindi na lamang nagsalita si Rafa at ibinabad na lamang ang katawan sa tubig. Ngunit kahit gumabi na, hindi pa rin mawala sa isipan ng binata ang imahe ng dalaga sumampal sa kanya kanina. Para itong isang anghel dahil bukod sa maputi at makinis itong balat, mahaba at maitim din ang buhok nitong nakalugay at sobrang angelic na mukha na animoy isang dalagang hindi makabasag pinggan. Mabuti na lamang din ang 2 linggo pa silang mananatili sa bayang iyon at may ilang araw pa siya para nakitang muli ang dalaga at makilala ito. Ngunit bigo siya dahil tila ba umiiwas ito sa kanya at ayaw talagang magpakita. Hanggang isang araw, umaga noon at kakagising lamang ni Rafa. Dumiretso naman siya agad sa kusina upang magtimpla ng sarili niyang kape tsaka nagtungo sa teres na gawa sa kawayan kung saan naroon si Luis. Naabutan niya naman itong may kausap na babae at parang naglalako yata ng gulay. Sige, 1 kilong talong na lang at namiss ko ng kumain ng torta eh. Bigyan mo na ako niyan, Joy. Huwag mo na lang ibalot at may lagay naman ako dito sa loob eh. Wika pa ni Luis. Sige, kuhanin mo munang lagayan. Sige, teka lang. Wika nito at dali-dali na rin pumasok sa loob. Nang iangat naman ng babae ang kanyang ulo, ay doon na nga niya halos maibuga ang iniinom na kape nang malamang iyon ang babaeng sumampal sa kanya. Focus lamang ito sa pagtimbang ng talong na paninda niya at hindi na siya napansin. Ilang sandali pa bumalik na nga si Luis kaya doon na niya ito hinarang. Oh, bakit? Gulat naman na wika ng kaibigan. Ako na dyan. Nabayaran mo na ba yun? Hindi pa. Babayaran pa lang. Ako na. Kaya ko na to. Wika pa nito at kinuha na ang lagayan tsaka lumapit sa dalaga. Doon na nga siya nakita ni Joy at nanlaki pa ang 2 mata nito na sinundan ng pagsalubog ng 2 nitong kilay. Ikaw? Yeah, ako nga. Ang lalaki sinampal mo ilang araw na ang lumipas. Tsaka, don't ever mention it. Napatawad na kita at nakapag-move on na ako sa sampal na iyon. Pwes ako hindi pa. Teka nga muna. Ang aga-aga pa oh. Ang ganda at ang presko na simoy ng hangin para salubungin mo ng pagsusungit dyan. Isa pa, gawin mo ng 2 kilo ang talong at paborito ko ang torta. Pagsisinungaling pa nito. Tinignan naman siya ng masama ng dalaga tsaka padabog na kinuha ang lagayan tsaka inilipat ang 2 kilong talong. Binayaran na rin ni Rafa ang dalaga kaya dali-dali na rin itong umalis. Huhu! Pare! Parang hindi yata kita ever nakitang kumain ng tortang talong ah. Natatawa pang wika ni Luis. Ngayon, makikita mo na akong kumain. Teka, kilala mo ba siya? Oo naman no. Dati pa man ay suki na ng mga magulang ko ang nanay niya sa paglalako. Ngayon, siya naman ang gumagawa. Sobrang bait niyan at sobrang ganda din. Yeah, absolutely. What's her name? Joy. Accurate lang naman sa kanya ang pangalan niya eh. Dahil masayahin din yan. Nga pala, bakit ka ba nagtatanong? Nakita mo na ba siya? Well, siya lang naman ang kauna-unahang babaeng sumampal sa gwapo kong muka. What? Si Joy ang babaeng tinutukoy mo?
Oh, jeez. Good luck, pare. Bakit? What's with her ba? Wala naman. Pansin ko kasi na love at first sight ka sa kanya eh. Kaya good luck. Dahil hard to get yan. At hindi madaling nauuto. Tawa pa nito, tsaka pumasok ng muli sa loob. At dahil na nga rin sa sinabi yon ni Luis, ay mas lalong naging porsigido si Rafa na mas makilala pa ang magandang dalaga. Kaya naman halos araw-araw ay inaabangan niya nga ang pagdaan ni Joy dahil tuwing umaga din ito naglalako ng mga gulay. Pero kahit pa man siguro bilhin niya ang lahat ng paninda ng dalaga ay hindi pa rin ito hihinto sa kung saan siya naroroon. Inaamin niyang mas naintriga siya dahil sa hindi pagbibigay interes si Joy sa kanya pero hindi niya naman aakalain na ganoon kahirap paamuhin ang kaibigan ng dalaga. O pare, ano oras na ah? Bakit nandiyan ka pa sa labas? Teka, hulaan ko na. Hinihintay mo ba ang pagdaan ni Joy? Biro pa ni Luis sa kanya. Actually, yeah. Usually, 5 p.m. dumadaan na siya eh. Pero ngayon, alas 7 na ng gabi, dude. Tara hindi ko pa rin siya nakikitang dumadaan. Baka naman may dinaanan lang saglit sa bayan. Isa pa, takot lang niya sa madrasta niya no. Madrasta? You mean, stepmom? Yap. Kaya nga siya ang naglalako ng gulay eh. Dahil patay na ang nanay niya. Ang tatay niya naman, nag-asawa ulit. At iyan na yung stepmother niya. Nakakaaway ang si Joy dahil kolehiyo na sana siya eh. Pero pinahinto na magaling na bruhang yan. Why? What happened? Kasi nga diba, gustong gusto ni Joy na maging isang doktor. Noon pa man, pangarap na niya yan. Kaya nga umalis ang tatay niya para mag-abroad eh. Para sa bayarin niya sa school. Pero ang hindi alam ng tatay niya, 2 taon nang hindi nag-aaral si Joy. Dahil ang perang pambayad niya sana sa tuition ay sa iba pa. Pinagsusugal ng madrasta niya. Pati nga cellphone ni Joy kinuha eh. At madalan lang ipakiusap sa kanya ang tatay niya. I'm sure di rin alam ng tatay niya na naglalako siya ng mga gulay ngayon. Darn, wala man lang tumutulong sa kanya. Walang nangahas dahil kapag ang tatay ni Joy magalit, naku! Paniguradong kawawa ang marastang yan. Ako, gustuhin ko man tumulong pero ayaw ko na makisali pa. May mga sarili din akong problema kaya ayaw ko munang dagdagan. Ano bang name ng father niya? At ako na ang bahalang magpaalam sa kanya kung ano ang nangyayari kay Joy. Teka pare, seryoso ka ba? Of course, I'm not doing this para magpa-impress kay Joy. Yes, I want her to finally notice me, pero in her case now, awa ang nararamdaman ko. Kaya please, help me with this one. Sasagot na sana si Luis pero hindi na muna niya iyon tinuloy na makita niya si Joy na dumaan. Pare, si Joy, dumaan na ba? Ayun na oh, habulin mo na kung may pakay ka sa kanya. Dahil doon, dali-dali naman agad hinabol ni Rafa ang nakayukong dalaga. At nang mahawakan niya ang kamay nito, makaharap na siya ay doon niya palang nalaman na umiiyak ito. Iyak na walang tinig. Nag-iwas naman agad si Joy ng tingin pero agad ding inangat ng dahan-dahan ni Rafa ang kanyang ulo. Why are you crying? May nangyari ba? Wala. Umalis ka na at kailangan ko na umuwi. No, sabihin mo muna sa akin ang rason kung bakit ka umiiyak. May nanakit pa sa daan? Tell me! Wala. Joy, please. Alam kong manyakis pa rin ang tingin mo sa akin ngayon. Pero hindi ako ganoon. Ano ba ang gagawin ko para magbago ang tingin mo? Ngunit imbes na sumagot ay may hinang hikbi lamang ang itinugo ng dalaga. Hindi naman malaman ni Rafa kung bakit tila nadurog siya ng mga sandaling iyon. At dahil hindi niya alam kung ano ang dapat na gawin, ay niyakap niya na lamang ito, bagay na labis pang nagpaiyak sa dalaga.
Hinayaan naman muna ni Rafa si Joy na mailabas ang kanyang emosyon at na maging maayos na, tsaka niya pa ito dinala sa maliit na kubo ni Luis at doon pinaupo sa may teres na gawa sa kawayan. Tell me what happened. Wala naman nangyari. Natatakot lang ako. Natatakot saan? Napakasaktan na naman ako ni Tia. Tia? Ang stepmother mo? Teka, paano mo nalaman? Nasabi sa akin ni Luis. I'm sorry kung pinag-usapan ka namin kanina. Hinihintay kasi talaga kitang dumaan eh. And I'm a bit worried dahil anong oras na pero hindi ka pa rin dumadaan. May nantrip kasi sa akin eh. Kinuha ang lahat ng paninda ko pero di naman nagbayad. Sinubukan kong habulin pero natatakot ako at baka ano pang gawin sa akin. Oh God, sa susunod na may nangyaring ganyan, huwag mo nang habulin. Baka mapahamak ka pa. Ilang segundong katahimikan nga ang namutawi sa paligid. Nakatingin lamang si Rafa at Joy habang si Luis ay halos takpan na ang bibig dahil sa siya ay natatawa. I mean, yeah, huwag mo na lang subukan lumaban. At baka may mga kakampi pa ang mga yun. Babae ka at wala kang kalaban-laban doon. Nauutal pang ulit ni Rafa. Salamat ha. At sorry din kasi sinabihan kitang... Oo na. Huwag mo na lang ituloy ang sasabihin mo. At baka ma-hurt na naman ako. It's okay. I forgive you. Sorry din. At ganoon ang first meetup natin. Kasalanan ko rin naman. Okay lang. Sige ha. Salamat sa pakikinig. Mauna na ako. At baka mas lalo nang nag-aapoy ang tenga at ilong ni Tia dahil sa galit. Wait here. Sabay bigay nito sa pera. Ano to? Isn't it obvious? Money. Alam ko. Pero para saan? Para may maipakita kang kita sa tiya mo. Hindi ba't nawala ang kalahati ng kita mo ngayon dahil sa mga nantrip sa'yo? Ayan na. Para hindi na siya magalit. At para hindi ka na niya saktan ulit. Doon na nga biglang niyakap ni Joy ang binata. Nagulat man pero masaya si Rafa at tinugon na rin iyon. Ahem. Baka mamaya niyan magdikit na ang mga katawan ninyo at hindi na kayo maghiwalay. Pabirong wika naman ni Luis. Napabitaw naman agad ang dalawa at hinatid na nga si Joy sa may labasan. Pagbalik naman ni Rafa sa loob ay doon na nga siya pinagtawanan ng kaibigan. May nakakatawa ba? Ikaw naman kasi First time kitang makitang ganyan. Siguro, ganun ka lang talaga ma-in love, no? I can see the sadness in her eyes, Luis. At dahil doon, atat na akong makontak ang father niya para sabihin dito ang totoo. Yeah, nandun na tayo sa ideyang yan. Pero pare, paano mo pa gagawin yun kung 3 araw na lang ang natitirang araw natin dito? May responsibilidad ka sa kumpanya ng dad mo as COO. At ako din. Ayaw ko naman na sabihan ako ng ibang empleyado na masyado nang inaabuso ang magiging malapit natin dahil 2 weeks na akong liban. You know what I mean? Oo, alam ko. Pero kaya ko pa naman yung gawin kahit nasa Maynila na ako, right? I like Joy at gusto ko siyang maging masaya. At dahil persigido si Rafa, ay kinontak niya nga ang ama ni Joy. Nagtagumpay naman siya at nasabi niya ang lahat-lahat dito sa tulong na rin ni Luis. Nagset din sila ng araw kung kailan makakausap muli ang mag-ama at ang matsyempuhan ni Rafa ang dalaga na dumaan ay doon na nga niya ito tinawag. O Rafa, bibili ka ba ulit ng gulay? May talong ako dito. May talon din naman ako, Joy. Mas mahaba pa dyan. Ang ibig ko sabihin, ayaw ko muna. At noong last kain ko, kinabag ako Ganun ba? Ano bang pakay mo? Actually, I'm glad na nakita kita dito na dumaan.
Hindi kasi kita nakita kahapon eh. At gusto ko ding magpaalam. Aalis ka na? Kayo ni Luis? Oo. May responsibilidad pa kasi kami sa syudad eh. Pero before I go, may gusto lang sana akong gawin na tiyak ikakasaya mo. Talaga? Ano naman yun? Papakyawin mo ba ang mga paninda ko? Tawa naman ng dalaga. Ngunit imbes na sumagot ay kinuha lamang ni Rafa ang kanyang cellphone at doon agad na tinawagan ang ama ni Joy. Nalaki naman agad ang mga mata ni Joy kaya pumesto na muna sila sa may teres at doon hinayaan ni Rafa na makausap ng dalaga ng masinsina ng kanyang ama. Nang matapos na, nilapitan naman siya ng dalaga sa likod ng bahay at doon ibinigay ang cellphone. Mugto ang dalawang mata nito pero makikita ni Rafa na may kulay na ang kanyang pagngiti. Tapos na ba kayo Wika niya na hindi na natapos dahil niyakap na siya agad ng dalaga. Salamat. Salamat talaga. Tatanawin ko tong isang malaking utang na loob. Salamat. Hindi na umimik si Rafa at ngumiti na lamang tsaka pa pinunasan ang mga luha sa mata ng dalaga. Muli siya nagpaalam kay Joy at ng araw na iyon ay bumalik na nga siya sa Maynila kasama si Luis. At kahit pa man na sa syudad ang pisikal niyang anyo, ay nakay Joy pa rin ang kanyang utak. Good morning pare. Ito na ang report ko. Pakicheck na lang muna at baka may kailangan pa akong baguhin dyan. Untag ni Luis na hindi man lang nagpatinag kay Rafa. Hey man! Hey! Muli pang wika ni Luis, sabay ibinagayway ang kamay sa harap ng kaibigan. Oh, you're here? I'm sorry. Tila wala sa sarili na usal ni Rafa. Kanina pa ako dito at kanina pa din ako nagsasalita. 3 araw ka nang wala sa sarili mong pag-iisip pa. Okay ka lang ba? Not so. Nag-aalala pa rin ako kay Joy eh. Pare, sinabi na nga ng tatay niya na kukunin niya si Joy, diba? At pag-aaralin muli, hihiwalayin niya na din ang babaeng madrasta ni Joy. Kaya okay na. I'm sure na sa mabuting kamay na ulit siya. Pero hindi ko alam kung saan siya dadalhin ng father niya. What if hindi ko na siya makita? Oh God, hindi pa nga nagsisimula ang love story namin. Matatapos na agad. Alam mo, kung kayo talaga ang para sa isa't isa, magkikita pa rin kayo no matter what. Huwag ka mag-alala pare. Napos man ngayon ang love story nyo, magpapatuloy din yan in the right time. Pero kahit sa kabila ng wisdom words si Luis, para sa kaibigan ay nagpa siya pa rin itong bumalik ng bayan nila Joy kasama ang kaibigan. Doon ay wala na nga silang naabutang Joy at nakakandado na ang bahay ng dalaga. Nagtanong-tanong din sila sa mga kapitbahay ng dalaga doon at sinabi nga ng mga ito na umalis na si Joy kasama ang kanyang ama. Tila nakahinga naman ng maluwag si Rafa kahit pa man may halong lungkot siyang nadarama. Bumalik sila agad ng syudad at doon hindi maiwasan ng binata na mainis. Hayaan mo na. Let her do her things. At hayaan mo muna siyang tuparin niya ang pangarap niya sa sarili. Nakakainis. Ni hindi ko malang nasabi sa kanya na gusto ko siya at hihintayin ko siya kahit anuman ang mangyari. Wika pa at takma na sanang itatapon ang cellphone nang matigilan siya. Never mind. Mahal to. Muli pa niyang wika. Diyan ka na lang sa TV maglabas ng inis pare. Mahal yan no? Sayang din. Natawa na lamang si Luis na siyang ikinatawa na rin ni Rafa. Lumipas ang ilang buwan ay wala pa rin siyang balita kay Joy. Kapag naman nagkataon siya, bumibisita siya sa bayan ay nagtutungo sa ilog upang damdamin ang una nilang pagkikita sa dalaga. Sinubukan niyang kontakin ng ama ng dalaga pero nag-iba na ito ng numero. Hanggang sa 3 taon na nga ang nagdaan at si Rafa na ang CEO ng kumpanya na orihinal na pagmamay-ari ng kanyang ama.
Nakapagpundar na rin siya ng isang beach resort at ang lupa malapit sa ilog sa bayan ay binili niya na rin at pinatayuan ng mini rooms. Pero kahit pa man 3 mahabang taon na ang lumipas ay hindi pa rin napalitan si Joy sa kanyang puso. Hindi na rin siya sumubok na umibig pa ng ibang babae dahil iba ang impact ng dalaga sa kanya. Naniniwala naman siya na kung sila nga ay pagtatagpuin din sila ng tadhana. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kaarawan ni Rafa. Maraming nagsasuggest na magpa-party siya pero siya na ang tumanggi. Mas pinili niya na lamang na mag-solo muna at mag-relax. Kaya naman bumiyahe siya papuntang bayan at doon mag-isang ipinagdiwang ang kanyang hindi masyadong espesyal na kaarawan. Gabi na noon at dahil malamig ang simoy ng hangin na nagmumula sa labas, ay doon na nga niya naisipang lumabas. Napapapikit din siya habang dinaramdam ang kapayapaan hanggang sa isang tinig ang pumukaw sa diwa niya. Gabi na masyado na malamig dito at baka sipunin ka pa. Pagkarinig noon, doon na nga napalingon si Rafa at nanlaki ang dalawang mata dahil sa nakikitang presensya. Si Joy ang naroon, suot-suot ang isang puting uniforme. Joy? Ako nga, Mr. Manyakis. Tawa pa nito. Niyakap naman agad ni Rafa ang dalaga at doon na parang bata na umiiyak. Thank you God. For how many years nakita na rin kita ulit. Ako din. Kahit nasa malayo kami ni Papa, pumupunta pa rin ako dito pero hindi kita naaabutan. May isang araw nga na pagdating ko dito ay ang pag-alis din ng kotse mo. Tinawag pa kita pero hindi mo na ako narinig. Nawalan kasi ang cellphone ni Papa kaya hindi na namin nakuha ang number mo doon. Hanggang sa nakita ko na lang itong mini rooms na pinagawa mo. At binili mo na rin pala ang lupang to. Yeah. Ayaw kong iba pa ang makabili dahil dito kita unang nakita eh. Ayaw kong mawala ang alaala mo sa akin. Sa ilang pagkakataon na nagpupunta tayo dito. Pero hindi tayo nagpang-abot. Ngayon, luckily, nagkita na rin tayo ulit. At gusto ko ding sabihin sa iyo na salamat dahil kung hindi dahil sa tulong niya ni Luis, hindi ko matutupad ang pangarap ko. Hindi ako magiging isang ganap na doktor. Doktor ka na? I'm so happy for you, Joy. Super happy. Ako din naman, pero mas masaya ako ngayon na nakita na kitang muli. Sobrang saya ko, Rafa. Mas lalo na ako. Kaya since nandito ka na lang rin naman ulit, hindi ko na pakakawalan pa ang pagkakataon na ito para sabihin sa iyong mahal na mahal kita at kahit isang segundo ay hindi ka nawala sa isip ko. Ganoon din ako sa iyo, Rafa. Hindi ka din nawala sa isip ko. Hinding-hindi. At sa mga sandaling yun nga ay doon na naglapat ang kanilang mga labi. Napakainit ng halik na iyon na animoy gustong-gustong magliyab. Doon din sa lugar na iyon may nangyari sa dalawa. Kapwa nilang isinuko ang katawan ng isa't isa at nangakong sila lamang ang siyang makakaangkin ng kanilang buong pagkatao. Magmula din noong gabing iyon ay hindi na naghiwalay pa ang dalawa, lalo pa at tumipat na ng ospital si Joy at sa bayan siya nagpa-assign. Nalaman din ni Rafa mula sa nobya na saktong pag-graduate niya ng kolehiyo ay siyang pamamahinga na rin ng kanyang ama. Iyon din ang dahilan kung bakit mas pinili ni Joy na lumipat ang lugar na pagseserbisyuhan niya. Hindi naman din nabigo si Rafa dahil ang love story nila na napost noon may continuation na ngayon. At hindi lang yon dahil mas lalo pang naging masigla at masaya ang relasyon ng dalawa nang malaman nila na si Joy ang nagdadalang tao na. Marahil,
Hindi man naging maayos ang una nilang pagkikita, pero doon napatunayan ni Joy na kung sino pa ang estranghero sa kanyang paningin ay siya pang tumulong sa kanyang makausad. At ang estrangherong iyon nga ay ang ama ng anak niya at soon to be her legal husband. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli po. Paalam!